Magandang araw po sa inyong lahat. Lubos po kaming natutuwa na kayo ay nakikinig at nakatutok sa aming paghahatid ng pinakabagong impormasyon tungkol sa mga sistemang panahon na kasalukuyang aming binabantayan. Narito na po ang pinakamalalim at pinakakatutuhanang update tungkol sa dating bagyong Ada na ngayon ay naging low pressure area, pati na rin ang bagyo na matatagpuan sa labas ng Philippine Area of Responsibility, kasama na rin ang kasalukuyang kalagayan ng hanging amihan na nakakaapekto sa buong bansa. Ang dating bagyong Ada, na noong nakaraang mga araw ay naging banta sa ilang bahagi ng bansa, ay kasalukuyang naging LPA ngunit patuloy pa rin na matatagpuan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang huling posisyon nito ay na matatagpuan sa bahaging malapit sa hangganan ng PAR, tiyak na sa 1,320 kilometro silangan ng bayan ng Kasiguran, Aurora. Sa kasalukuyan pong panahon, walang direktang epekto ang nasabing LPA sa anumang bahagi ng Pilipinas, walang ulan, walang malakas na hangin, at walang babala na inilalabas kaugnay nito sa mga lokal na pamayanan. Gayunpaman, hindi po natin maaaring balewalain ang posibleng pagbabago ng kalagayan nito. Batay sa detalyadong pagsusuri ng mga meteorologo at sa data na mula sa mga satellite, radar, at iba pang kagamitan sa pagmomonitor, may malaking posibilidad pa rin na muling lumakas ang dating bagyong Ada at bumalik sa kategorya ng tropical depression. Ang mga kondisyon sa karagatan tulad ng temperatura ng tubig na nasa antas pa rin ang favorable para sa paglaki ng mga sistemang panahon, kasama na rin ang mga pagbabago sa daloy ng hangin sa atmosfera, ay maaaring magdulot ng pagtaas ng lakas nito sa mga susunod na 72 oras. Ang posibleng daanan ng LPA ay patungong Timog Kanluran na hinihimok ng paglakas ng hanging amihan o northeast monsoon. Sa paglipas ng mga araw, maaari itong lumapit pa lalo sa mga lupain ng bansa at batay sa mga modelo ng pagtataya, may posibilidad itong maglandfall sa silangang bahagi ng Mindanao at Visayas. Ang mga lugar na maaaring direktang maapektuhan ay kinabibilangan ng Davao Oriental, Compostela Valley, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Norte, at Dinagat Island sa Mindanao. Pati na rin ang Leyte, Biliran, Eastern Samar, at Northern Samar sa Visayas. Ang mga satellite imagery na ating ginagamit ay malinaw na nagpapakita ng paggalaw at pagbabago ng ulap na kaugnay ng sistemang ito, kaya tinitiyak namin na ang mga kababayan ay makakakita mismo ng katotohanan ng mga kilos nito at magiging handa para sa anumang posibleng epekto nito sa ating mga komunidad. Sa kabilang dako, ang bagyo na aming binabantayan sa labas ng PAR na matatagpuan sa hilagang kanluran ng Pulao ay patuloy na gumagalaw ng napakabagal na bilis. Noong huling pagtatantya, ito ay may maximum sustained winds na 65 km kada oras na may mga pagbugso na umaabot hanggang 70 km kada oras. Sa nakalipas na 24 na oras, bahagyang humina na ito dahil sa pagbabago ng mga kondisyon sa kapaligiran nito, tulad ng pagkakalantad sa mas malamig na temperatura ng tubig at sa mga hangin na pumipigil sa paglaki ng mga sistemang panahon. Ang direksyon ng paggalaw nito ay binago na rin mula sa dati nitong paggalaw patungong hilagang kanluran na ngayon. Batay sa lahat ng impormasyon na aming nakukolekta, malamang na hindi na ito makakapasok sa ating PAR. Sa halip, inaasahan patuloy itong humihina at sa mga susunod na 48 hanggang 72 oras ay magiging LPA na rin at sa huli ay tuluyang mawawala o maglaho. May pagkakataon lamang na malapit ito sa hangganan ng PAR o bahagyang makapasok ng kaunti bago tuluyang mawala, ngunit hindi na ito magdudulot ng malaking epekto sa ating bansa. Bukod sa mga sistemang panahon na aming binabantayan, patuloy pa rin na nararanasan natin ang epekto ng hanging amihan o northeast monsoon. Ang hangin na ito ay nagmumula sa hilagang bahagi ng Asya at dumadaan sa ating bansa na nagdudulot ng iba't ibang kondisyon sa panahon sa iba't ibang rehiyon. Sa kasalukuyan, ang hanging amihan ay nagdudulot ng malakas hanggang sa gale force na hangin sa mga baybayin ng Hilagang Luzon kabilang ang Low Coast Region, Cagayan Valley, at Central Luzon. Ang mga hanggang sa 80 km kada oras na bilis ng hangin ay maaaring magdulot ng pagbabago ng dagat na may malalaking alon, kaya't ipinagbabawal na ang paglalayag ng maliliit na sasakyang pandagat sa mga lugar na ito. Bukod pa rito, ang silangang bahagi ng Luzon, Visayas, at Mindanao ay nakakaranas din ng mahinang hangin na nagdudulot ng pagbabago sa kalagayan ng panahon. Bukod sa malalakas na hangin, ang hanging amihan ay nagdudulot din ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa maraming bahagi ng bansa.
Ang mga lugar tulad ng Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, at Nueva Vizcaya ay nakakaranas ng mahinang hanggang sa katamtamang pag-ulan, habang ang ibang bahagi ng bansa ay nakakakita ng maulap na kalangitan na may paminsan-minsang pag-ulan. Ang mga kondisyong ito ay inaasahang patuloy na magpapatuloy sa mga susunod na ilang araw hanggang sa hindi pa ganap na mawala ang epekto ng hanging amihan. Dahil sa posibleng muling paglakas ng dating bagyong Ada, lubos na inirerekomenda ng aming pangkat na maging handa at alerto ang lahat ng mga kababayan, lalo na ang mga naninirahan sa silangang bahagi ng Mindanao at Visayas. Ang mga posibleng epekto ng pagbabalik nito bilang tropical depression ay kinabibilangan ng malakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha, pagguho ng lupa, at pagbaha sa mga ilog. Pati na rin ang malalakas na bugso ng hangin na maaaring magdulot ng pinsala sa mga bahay at iba pang istruktura. Bukod pa rito, ang dating bagyong Ada ay maaaring magkaroon ng ugnayan sa isa pang sistemang panahon na tinatawag na Shareline, na inaasahang babalik din sa ating lugar sa mga susunod na araw. Ang pagkakaugnay ng dalawang sistemang ito ay maaaring magpahina o magpalakas ng isa't isa, kaya't lalong kailangan na tayo ay handa sa anumang posibleng pagbabago. Para sa kaligtasan ng lahat, narito ang ilang mahahalagang paalala. Panatilihing updated sa mga ulat ng panahon sa pamamagitan ng aming opisyal na social media accounts at sa pamamagitan ng mga lokal na istasyon ng radyo at telebisyon. Sumunod sa mga babala at payo ng inyong lokal na pamahalaan at ng mga awtoridad na namamahala sa kaligtasan ng publiko. Ihanda ang inyong emergency kit na naglalaman ng pagkain, tubig, gamot, flashlight, at iba pang mahalagang gamit. Iwasan ang paglalakad o paglalayag sa mga lugar na madaling maapektuhan ng baha o malalakas na alon. Linisin ang mga kanal ng tubig at alisin ang mga bagay na maaaring makasagabal sa daloy ng tubig para maiwasan ang pagbaha. Para sa mas detalyadong impormasyon tungkol sa lagay ng panahon sa inyong lugar ngayong araw, pati na rin ang kalagayan ng mga karagatan o seaboard sa iba't ibang bahagi ng bansa, hinihikayat po namin kayong makinig sa aming mga kasamahan na maghahatid ng espesyal na ulat. Sasabihin nila ang mga tiyak na lugar na makakaranas ng ulan, init ng araw, lakas ng hangin, at iba pang impormasyong kailangan ninyo para maipaghanda ang inyong mga gawain sa araw na ito. Maraming salamat inyong tiwala at pagbibigay ng oras sa ating ulat. Patuloy po kaming maghahatid ng tamang at napapanahong impormasyon para sa inyong kaligtasan at kagalingan. Ingat po tayong lahat mga kababayan at manatiling ligtas sa lahat ng oras. God bless us all. Kung meron pa rin mga mahihinang pag-ulan dito sa may silangang parte po ng Luzon, yan po ay dahil pa rin sa northeast monsoon o yung malakas na amihan. Kabilang na dyan ang Cagayan Valley, Aurora at mga probinsya po ng Apayao, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. Habang ang natitirang bahagi ng Luzon, apektado pa rin po ng amihan, mananatili pa rin bahagyang maulap at minsan maulap ang kalangitan. May mga lugar na magkakaroon lamang ng mga saglit na mga pag-ulan o mga pag-ambon at meron din mga lugar, lalo na po dito sa may western sections, ang hindi naman uulanin. Dahil po magiging malakas ang northeast monsoon natin, asahan yung unti-unti pagbaba ng temperatura hanggang sa weekend. For Metro Manila, temperature range is from 23 to 30 degrees Celsius. Sa Tagaytay naman mula 20 to 27 degrees, halos katulad sa may Tugigaraw, from 19 to 27 degrees Celsius. At pinakamalalamig pa rin sa mga bulubunduking lugar dito sa may Cordillera region, kagaya sa may Baguio mula 13 to 20 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa Palawan at malaking bahagi ng Visayas, asahan din ng fair weather conditions. Ibig sabihin, magiging maaliwalas naman ang panahon for most of the day, lalo po sa umaga hanggang sa tanghali, and then sa dakong hapon, minsan kumukulim ng mga panahon at aasahan lamang yung mga saglitang ulan at mga pag-ambon. Temperatura natin sa may Palawan and Visayas, hindi higit sa 30 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po dito sa Mindanao, asahan din po ang fair weather conditions or bahagyang maulap hanggang kung minsan maulap ang kalangitan. May mga areas lamang kagaya po dito sa may Caraga and Davao region na magkakaroon ng paminsan-minsan makulimlim na panahon at mga isolated thunderstorms and isolated light rains lamang or mahihinang pag-ulan dito sa gitna at kanlurang parte po ng Mindanao. At dahil ito ay medyo malapit na po ang Mindanao sa may equator, hindi natin mararamdaman po yung pagbaba ng ating temperatures, no, kahit apektado po sila ng northeast monsoon. Kagaya dito sa may Zamboanga City, mainit pa rin po hanggang 34 degrees Celsius, habang sa may Davao City naman hanggang 32 degrees Celsius. Dahil sa malakas na amihan, meron po tayong gale warning or babala sa mga delikadong alon sa malaking baybayin ng ating bansa. Lalo na po dito sa may Luzon, apektado ng gale warning ang Batanes, Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Pababayan ng Aurora, Northern Quezon, kabilang na po ang Polillo Islands, Camarines Norte,
Hilagang Baybayin ng Camarines Sur, Silangang Baybayin po ng Catanduanes, down to Albayan, Sorsogon, hanggang dito po sa may Northern Samar and Eastern Coast of Eastern Samar, meron tayong gale warning hanggang 5 meters. Ibig sabihin po, hanggang 2 palapag ng gusaling taas ng mga pag-alon po yan. Dahil sa malakas na hanging amihan, tumataas din yung mga pag-alon. Delikado ito for small sea vessels. Makipag-ugnayan lang sa inyong mga local coast guards kung meron mga sea travel suspensions. Habang ang natitirang baybayin naman ng ating bansa, nananatili sa 1 hanggang 2 metro ang taas ng mga pag-alon dahil medyo nga po lumalakas yung amihan natin dito sa side na ito sa may Visayas, Palawan at Western Mindanao. At kapag nagkakaroon ng mga thunderstorms, bahagyang umaakyat ang taas ng mga pag-alon doon. At para naman po sa lagay ng ating panahon pa simula sa Friday hanggang sa darating na weekend, andyan pa rin ang amihan or northeast monsoon na malakas pa rin po sa may Luzon and Visayas. At pagsapit ng weekend, lalapit nga yung low pressure area, magpapaulan sa Eastern Mindanao. Sasamahan din ng mga pag-ulan dahil sa shear line dito sa malaking bahagi ng Visayas. For Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon, asahan ng epekto ng amihan. Magdadala pa rin po ito ng mahihinang pag-ulan pagsapit ng Friday sa may Cagayan Valley, Aurora at sa may Apayao and Kalinga. Habang natitirang bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies pa rin, may chance lamang ng mga mahihinang pag-ulan. Habang pagsapit po ng weekend, mas maraming lugar na magkakaroon ng mga mahina hanggang katamtamang mga pag-ulan po dahil sa amihan, kabilang na dyan ng Cagayan Valley, Cordillera Region, pababa ng Aurora, Quezon at halos buong Bicol Region and Oriental Mindoro, mataas po ang tsansa ng mga mahihinang pag-ulan. The rest of Luzon, nandyan pa rin ang bahagyang maulap hanggang kumisan, maulap na kalangitan. Kapansin-pansin yung pagbaba ng temperatura, lalo na sa araw po ng Sabado for Baguio City, posibleng mababa pa ito hanggang 11 degrees Celsius sa madaling araw po ng Sabado. For Metro Manila, magbababa pa po ito, 21 to 22 degrees pagsapit ng madaling araw, habang sa may Legazpi City, 22 to 23 degrees sa early morning ng Saturday. Pagsapit naman dito sa Visayas, affected din po ng amihan ang malaking bahagi nito. Pagsapit ng Friday, partly cloudy to cloudy skies, may chance lamang ng mga isolated na ulan na hindi naman po malalakas, no? Ito yung mga light rains lamang or mga pagambon. Pagsapit ng Sabado, halos similar conditions for the entire Visayas except sa may southern Leyte at saka sa may eastern Samar. Affected na po sila ng tinatawag na trough or outer portion ng low pressure area sa may silangan po ng Mindanao. Habang pagsapit ng Sunday, magbaon ng payong kung lalabas ng bahay ang ating mga kababayan po sa may eastern Visayas and central Visayas. May mga times na lalakas po ang mga pag-ulan. Yan po ay dahil sa shear line, banggaan po yan ng mainit at malamig na hangin, kaya minsan malalakas yung ulan. Nagkukos po yan ng mga pagbaha at pagguho ng lupa doon. Habang dito naman sa may Western Visayas, kabilang Iloilo City, na siya nagdiriwang po from Friday to Sunday ng Dinagyang Festival. Asahan naman po ang maliwalas sa panahon, lalo sa umaga hanggang tanghali, at maliit na tsansa ng mga pag-ulan. Sa ating mga kababayan po sa Mindanao, pagsapit po ng Friday, andyan pa rin ang generally magandang panahon, no? Partly cloudy to cloudy skies, may chance lamang ng mga isolated light rains or mga thunderstorms dito sa may Davao Region and Caraga. Pagsapit ng Sabado, maraming lugar na po dito sa may Mindanao magkakaroon ng mga pag-ulan, particularly sa Caraga Region, Davao Region, mataas ang tsansa ng mga scattered rains, mga light to moderate rains and thunderstorms. Magantabay na po sa mga weather advisories and heavy rainfall warnings. Then pagsapit po ng Sunday, mas maraming lugar pa sa Mindanao magkakaroon ng mga pag-ulan. Caraga and Davao Region pa rin at sasamahan na rin ng mga pag-ulan dito sa may Northern Mindanao, sa mga kalapit na lugar sa may Lanao Provinces and Siocsaargen. Kung meron kayong mga outdoor activities or special occasions pagsapit ng weekend, please consider yung mga magiging pag-ulan po doon. Mag-ingat sa banta ng baha at landslides and coordinate with your local government units. Ang ating sunset 5:50 p.m. at ang sunrise 6:25 ng umaga. Yan muna ang latest.